At ayan mga ka-crypto, pag-uusapan po natin dito ang isang malaking usapin sa mundo ng crypto at saka Web3. Titignan natin kung bakit ang isang inaabangang project ay hindi umabot sa inaasahang tagumpay. Noon po kasing inilaunch ang Farside Forum, grabe ang naging hype sa buong community. Ibinida ito bilang ang kauna-unahang major utility ng buong Pi network ecosystem. Isa pong platform kung saan magiging decentralized ang bawat usapan at post ng mga tao. Ang naging pananaw ng marami noon ay magiging parang isang decentralized Reddit ito kung saan malaya ang bawat isa. Pero pagdating po sa kasalukuyang landscape ng mga dominant at libreng gamiting social platforms, tulad po ng mga nakasanayan natin, malaki ang naging agwat. Ang mga users ay umasa sa isang seamless at madaling transition mula sa traditional na apps patungo dito. Ngunit ang kanilang nadatnan ay isa pong sistema na medyo naguluhan sa tunay na social psychology ng mga tao. Kaya sa pananaw ng isang nag-aabang sa mga ganitong platform, madaling maakit sa magandang pangarap ng Web3. Pero ang nakapagtataka, akala ng marami ay kusang dadagsa ang mga tao porket may crypto element. Kaya ang nakita ko rito, nawala sa focus ang simpleng enjoyment ng pakikipag-ugnayan dahil masyadong binuo ang sistema sa paligid ng tokenized utility na hindi naman akma sa ginagawa ng karaniwang internet user araw-araw. Kaya ayan, simulan po natin sa kung bakit ba naging isang pay-to-play na sistema ang Fireside. Kaya pag-usapan po natin ang sunod na bahagi ng ating usapin dito. Yan, napag-usapan po sa mga ulat kung paano ang gastos ng pag-burn ng Pi tokens para lamang makapag-post o makapag-upvote. At ito ay lumikha ng isang mabilis at mabigat na barrier to entry para sa mga casual users. Isipin ninyo ito na kailangan mo munang maglabas o gumastos bago ka lang makapagsalita o makapag-register ng iyong reaction. Dito natin nakita kung paano pinatay ng tokenization ang tinatawag na lurker culture. Sa mga successful na social networks ngayon, ang mga lurkers o yung mga taong tahimik na nagbabasa at nag-aabang lang ang nagbibigay po ng silent foundation para lumago ang platform. Dahil sa system rito, ang naging resulta ay naging tila isang ghost town ang paligid kung saan tanging ang mga may kaya o kaya ay yung mga desperadong kumita lamang ang nag-aambag ng content. Sa aking opinyon, dito po nagkamali ng husto. Ang social media ay nabubuhay sa dami ng tao na kahit tahimik lang ay nagpapasigla sa community. Kung bawat galaw mo ay may bayad o may kailangang i-burn, natural lang na aayawan ito ng karamihan. Kaya ang pananaw ko dito, ang social engagement ay hindi dapat ginagawang parang isang mamahaling negosyo sa bawat click mo. Ngayon, bakit puro tungkol sa token price ang usapan dito? Isa pong malaking bahagi rin ng naging problema ay ang klase ng content na namayani sa loob. Sinuri ng mga analyst kung bakit ang mga usapan ay nanatiling nakatutok lamang sa presyo ng Pi token sa halip na magkaroon ng iba't ibang organic topics na karaniwang nakikita natin sa mga traditional na apps. Dagdag pa rito ang kakulangan ng external integration. Dahil nakakulong ito sa isang closed ecosystem, nahirapan po ang mga ordinaryong tao o yung mga tinatawag nating normies na matuklasan o i-share ang mga nabuong content palabas ng kanilang network. Bukod po dyan, ang insentibo na kumita ng tokens ay nagtulak sa mga tao na gumawa ng low effort engagement at bot-like behavior.
Sa halip na magkaroon po ng tunay na human connection at makabuluhang usapan, naging pilit ang galaw ng mga tao dahil po sa hangaring makakuha ng rewards. Ngayon nakikita ko rito na kapag ang pera ang naging pangunahing motivation sa pag-post, nawawala po ang pagiging natural ng tao. Sa halip na magbahagi ng magandang kwento o ideya, ang lumalabas ay puro to the moon o kaya ay mga paulit-ulit na tanong tungkol sa halaga ng token. Kaya ang aking pananaw, ang tunay na community ay hindi po nabubuo sa pamamagitan lamang ng pilit na insentibo, kundi sa tunay na interes sa pakikipag-usap. Ngayon, paano ba nalipat sa mabagal na technology ang sistema? Tingnan naman natin ang kalagayan ng technology habang umaandar ang taong ito na 2026. Kung ikukumpara natin ang interface ng Farside Forum sa mabilis at AI-driven na galaw ng mga sikat na apps ngayon tulad po ng TikTok at saka Instagram, makikita natin ang malaking diferensya. Ang bilis ng pagbabago sa technology ngayon ay napakataas, habang ang sistema ng Pi blockchain ay nakaranas ng mga technical bottlenecks na nagpabagal sa real-time speed na kailangan para sa isang modernong social experience. Nabigo rin itong mag-evolve lampas po sa basic text at image posting. Samantala ang mga kakompetensya nito ay mabilis na lumipat patungo sa mga immersive at augmented reality social spaces kung saan masaya ang mga users. Sa mundong mabilis ang ikot ng technology ngayon, ang mabagal po na sistema ay maiwan talaga sa ere. Kaya sa aking pananaw dito, hindi na pwedeng iasa sa pangako ng hinaharap ang isang app kung ang kasalukuyang karanasan ay hirap makipagsabayan sa bilis ng mga makabagong platform. Kailangan ay sabay ang bilis ng sistema sa bilis ng pangangailangan ng tao. At ayan, sa kabuuan, ayan, tingnan natin ang mas malawak na aral dito. Ang pagkaantala sa Open Mainnet ang huli ring kumuha sa natitirang kredibilidad at utility ng platform sa paningin ng marami. Ipinapakita nito ang isang malaking aral. Ang social capital ay hindi mo mapipilit na lumago sa pamamagitan lamang ng isang mandatory tokenized reputation system. Kailangang matutunan ng susunod na henerasyon ng mga social apps na iwasan ang bitag ng tinatawag na walled garden. Ang mga bagong platform ay dapat magsimula sa kung ano ang tunay na kailangan ng mga tao, kung saan ay isang malaya, mabilis at masayang lugar para mag-ugnayan ng walang mabigat na balakid sa bawat hakbang. At ayan, sa kabuuan, ang pinakamagandang natutunan po natin dito ay ang technology ay dapat nagpapadali sa buhay at hindi po nagpapahirap sa pakikipagkapwa-tao. Kaya sa aking pananaw, ang anumang project na hinaharap ay kailangang maglagay ng halaga sa totoong karanasan bago ang anumang tokenomics. At ayan mga ka-pioneers, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At maaari na rin po ninyong panuorin sunod ang recommended video natin dito.